Hello, good morning sa lahat ng ating mga kapatid SBBC sa Dipolog, Mapog, MBBC at sa mga lahat ng manunood ng ating teaching this morning. So maaga po ako kasi para tuloy-tuloy yung ating signal. Anyway, ito naman po pwedeng panoorin ulit ng ating mga kapatid. This lesson about Christ, our Lord Jesus Christ. Okay, so the title ay ito po, ang Deity of Christ, o ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. And I am praying and hoping na ito yung maging tulong sa mga kapatid na naging seryoso at masigasig sa pag-aaral ng Biblia. So, mga doctrines sa Bible na dapat malaman nating lahat ng mga mananampalataya. Mga doktrina na napakahalaga, lalo na itong pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat po nating aralin talaga ito. Opo, para makilala po natin siya lubusan sa ating mga buhay kung sino po talaga ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Let's pray. Lord, thank you po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa opportunity na ang iyong lingkod ay makapagturo ng iyong mga salita sa katuruan tungkol po sa pagka-Diyos ninyo, Panginoon Jesus, ang aming tagapagligtas. Lord, patuloy po akong nananalangin sa protection about sa pag-iingat ng aming mga kapatid, aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Ang panahong ito na kung saan may mga sakuna, salot, sakit na lumalaganap sa aming paligid. Ingatan niyo po lalo ang aming mga frontliners, ang mga kamag-anak, kaibigan na nasa harapan na nagipaglaban, nagipagbaka para po sa paglaban at pagtulong na ang mga sakit na ito ay hindi lumaganap ng lubos at tuluyan, Panginoon. Ingatan niyo po sila, pati rin po ang mga kaibigang pastor, mga kaibigang manggagawa ninyo, O God, at pati rin po yung manggagawa sa simbahan. Patuloy po nangangaral yung mga salita, patuloy po nagtuturo sa kabila ng hirap at mga balakid na hinaharap, Panginoon. At ito rin po ang aming mga mahal sa buhay, aming mga pamilya. Ingatan niyo po, Panginoon, lalo na we're praying also na huwag niyo po kami iwanan, O God, kung ikaw po'y babalik na upang kunin ang simbahan, ang mga ligtas, ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod. Sama niyo po kami, O God. Sama niyo po kami sa pagkuha sa rapture. Ayaw po naming maiwan dahil nga ang palala at lalo na yung salita nagturo sa amin about the Great Tribulation, kung gaano kahirap ang susunod na mangyayari sa mundong ito, O God. Lord, nawa ang aming pag-aaral at pagtuturo ko ngayong umaga ay maging tulong po sa inyong mga anak, lalo sa mga lingkod ninyo, mga members ng mga simbahan lokal na kung saan seryoso na nag-aaral ng mga salita. At kung sino po, Lord God, makikinig at manunood sa pagtuturong ito, nawa rin po makatulong ito sa kanila, O Diyos. Ama, salamat po sa pagkakataon, salamat po sa mga materyales na iyong ginamit upang makapagturo ng iyong salita, kahit na malayo po kami sa isa't isa. Lord, pagpalain nawa ninyong iyong mga salita. Pinanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so the deity of Christ. Yan po ang ating topic, yan po ating subject ngayong umaga, kung saan ito po'y napakahalaga dahil ang katuruan tungkol sa Panginoong Hesukristo ay siya po ang sentro ng ating Biblia. At kung hindi po natin ito maaral, hindi po natin ito maunawaang mabuti, pwede tayo magkamali at doon po nakasalalay ang ating destinasyon o ang ating paroroonan pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So yun po ang destinasyon natin. Kung nais po natin na mumaroon sa kanyang kaharian sa kalangitan,
ay dapat po, sabi niya sa 6, dadaan tayo sa Kanya, sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi ng sa John 10, I am the door. Siya yung pintuan. Liban pa, atin pa pong dagdagan yung mga katuruan na ayon sa Biblia. Palawakin pa po natin itong subject ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay mahaba po ito, at nawa matatapos din po natin ito. Nawa ang Diyos ay tulungan tayo at bigyan pang dagdag opportunity, pagkakataon at mga provision sa mga gagamitin natin, like itong internet natin. Nawa tuloy-tuloy, but po yung mahanap ng time kung saan hindi po mahina ang signal, especially dito sa lugar namin, medyo mahina. So the deity of Christ, ang ating pong text ay mababasa sa Matthew 22:42, ang panimula po na talata, mga talata, Matthew 22:42, ang sabi po rito hanggang 46. Nagsalita po ang ating Biblia, ang sabi, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. So ito rin po yung tanong ng karamihan sa ating pong mundo. Ang sabi, sino ba si Kristo? Bawat grupo, relihiyon, gawain na nasasabi sa Diyos, ito po'y pinaka mainit na subject. Itong tanong, what think you of Christ? Anong tingin mo? Anong isip mo? Ano sa tingin mo? Sino si Kristo? Whose son is he? Kanino ba siyang anak? They say unto him, sumagot naman sila, the son of David. Na sumagot ang mga tao sa Panginoon. Nung tanong niya, sabi ng mga tao, the son of David. Anak siya ni David. Sa 43, sumagot naman po siya. Ang sabi, he saith unto them, how then doth David in spirit call him Lord, saying, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. If David then call him Lord, how is he his son? And no man was able to answer him a word. Neither durst any man from that day forth ask him any more questions. Pero ngayon pagka isagot mo itong mga talatang ito sa mga taong nagko-question sa kanyang pagka-Diyos, marami pa rin silang satsat. Samantalang nung panahon na ang Panginoon ay tinanong din ng mga tao, dahil sila po nagdududa, hindi po nila maintindihan at di po sila makapaniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao. Dahil nga sa doctrine ng Old Testament, ang Diyos po ay spirit, ang Diyos po ay hindi tao, at ang sabi pa nga, ang Diyos ay hindi po nanganganak. Pero ngayon, paano nangyari na may isang Kristong dumating, nagpangalang Jesus, na nagsasabi, He is the Son of God? Okay? Kaya tinanong niya, mga tao, anong tingin nyo kay Kristo? Kanino siyang anak? At sila'y sumagot, kay David. Pero ang sagot niya ngayon, paano kung sasabihin yung anak siya ni David, paano naman nangyari na si David sa Espiritu tinawag siyang Panginoon? Okay? Kung anak siya ni David, bakit siya tinawag ni David na Panginoon? Mga kapatid, isa pong katanungan. At alam po, sinagot na po ng Panginoon yan Nandito na po yan nakalagay. Pero yung sadyang may mga kakilala, kaibigan tayo na hindi pa rin talaga mauunawaan. Kaya pag-aaralan pa natin, dagdagan natin yung mga talata to support the fact na ang Panginoong Jesucristo natin ay Diyos po talaga. Then ito pa sa Biblia, aralin mo ang Biblia. Ang tanong lang naman dyan kasi nga kung ipipilit natin na hindi sa Diyos, so dapat mayroong isang talata na mag-support doon sa atin pong notion na hindi sa Diyos. So dapat may mababasa dyan, kasi may nakalagay po sa Bible na si Jesus po ay tao. Isa po'y taong tulad natin. Pero ang tanong dyan, meron po bang nakalagay sa Biblia na nagsabi na si Jesus ay hindi Diyos? Okay, so nakasulat po. Dapat mabasa natin
na inilagay po riyan sa Bible, isang talata na nagsasabi, si Jesus ay hindi Diyos. Dapat mabasa mo yan. Kung hindi, huwag mong ipagpipilitan na si Jesus ay hindi Diyos kasi wala kang mababasa dyan. Pero may mababasa ka dito sa Bible, maraming verses na nag-prove at nagwika, nagsabi na si Jesus ay Diyos. Okay? So, it is possible to hold Jesus' pre-existence without believing in His deity. Marami pong gumagawa niyan, even now, na pinangahawakan nila na si Panginoong Hesukristo ay nag-exist before the world began, before the world was made, pero nag-exist na po siya. May isang grupo po, may grupo pong mahawak ng ganyan. For some cults, pag sinabing cults, ito po yung grupo na nagsasabing sila ay sa Panginoon, pero ang kanilang katuruan ay lumilihis sa katuruan ng Panginoon. So, for some cults declares that Christ pre-existed as Michael, the archangel, prior to Bethlehem. So, meron naman po mga nagtuturo na kung saan nagsabi na si Jesus ay nag-exist na before, like Angel Michael. Before Bethlehem, before po siya ay pinanganak doon sa Bethlehem. But the Bible dogmatically declares both His pre-existence and His deity. Kung aralin po natin ang Bible, itinuturo po talaga na siya nag-exist before at yung existence niya bilang isang Diyos o kabanal-banalang Diyos. So, first, subtopic natin, the pre-existence of Jesus Christ as God. Paano natin masasabi na nag-exist na siya before as God? Letter A, the fact of His divine existence. Ang katotohanan po tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Okay? 1. Kung ngayon po, kung titingnan natin mga kapatid, ito po, tingnan natin. Kung sa tao tayo magbase, sa tinuturo ng mga tao, tulad ko po, tulad sa mga lahat ng mga nagtuturo, at ikumpara kami, tayo, na mga nagtuturo ngayon sa kasalukuyan at sa mga nakaraang panahon na hindi po yung time ng Panginoon, okay? Yung mga lumalabas na mga nagtuturo ngayon, kumpara doon sa mga apostles o sa mga tao na lingkod ng Panginoon na nagtuturo din na kung saan sila mismo nakakita at nakarinig sa ating Panginoon. Kung ikumpara po yung turo nila at turo ngayon, sino ang iyong paniniwalaan? Sino po ang iyong dapat bigyang pansin? Yung turo ng mga lingkod ng Panginoon noon? O mga tao na nagtuturo ngayon, ng mga sasabing scholars, their teaching, even many po, napakaraming religions na nagtuturo attacking the deity of our Lord Jesus Christ. Sino pong paniniwalaan mo? For me, mas maniniwala ako doon sa mga nagtuturo noon, ng mga taong kasama niya, nakakita sa kanya, nakahawak sa kanya, and personally declares or acknowledge them as His apostles, as His disciples. Pinrove po niya yan sa Bible, na yung mga taong yun, He was the one na pumili sa kanila, tumawag sa kanila, at nag-declare sa kanila na sila ay lingkod ng Panginoon. Number 1, si John the Baptist. John the Baptist, as taught by John the Baptist. So John 1:15, mababasa po natin, John 1:15, sabi po rito, John bear witness of Him. So si Juan, si Juan, yung nagbaptize sa ating Panginoon Hesukristo at nagbaptize din sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, na kung saan naging basihan din po patuloy sa ating bautismo ngayon. Sabi nga ng ibang sabi nga ng ating pag-aaral din, ang kanyang baptism ginagawa for Israel, pero naging basihan po yun sa baptism na ating ginagawa ngayon. Hindi rin po nagbago yun Okay? Ang sabi po ni John, so John 1:15, John bear witness of Him and cried, saying,
This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. Okay? Ano pong sabi ni John? Ano pong kanyang pinapatunayan? Ano pong kanyang pinapangaral? Ang sabi niya, ito yung aking sinasabi sa inyo na darating pagkatapos ko. Okay, kasi nga, alam naman natin na menes ni John ay natapos before the Lord was crucified. At kung kung inaral po natin ang Biblia, according to Luke 1:36, si Juan, si John the Baptist, pinsan po ito sa laman ng ating Panginoon Hesus kasi magpinsan ang kanilang magulang, nanay. According to Luke 1:36, kung babasahin po natin, si John ipinanganak po 6 months prior to our Lord Jesus Christ's birth. Ibig sabihin, mas matanda si John ng 6 na buwan. Pero paano sinabi ni John the Baptist that he was before me? So it means there is something else sa existence ng ating Panginoong Hesus. Kasi bakit sinabi ni John na he was before me? Si John nga, sabi ng Bible, ipinanganak mas panganay o mas matanda kay Panginoong Hesus. Pero bakit niya sinabi, he was before me? Nauna po siya sa akin. So, John the Baptist is talking about the pre-existence na ating Panginoon. Mas maniniwala ako kay John the Baptist kaysa mga nagtuturo ngayon na ang Panginoon ay nag-exist na before pa ang lahat. Okay? So, number 2, as taught by the Apostle John. Ito, mga apostle po ito ang nagsasabi dito. John 1:1. Yung sabi po ni John, hindi po si John the Baptist, John din po ang pangalan, apostle din po ito. Ang sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In 4, sa verse 4, ang sabi po, in Him was life, in the life was the light of men. Ang sinabi po riyan ni John, nasa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Tandaan niyo po yung mga salitang binanggit o ginamit. Ang salita kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kakalito po ba yon? 3 po ang binanggit na katotohanan dyan. Ibig sabihin, sa simula, nandun na ang salita kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So 3 po katotohanan binanggit dyan. Maliwanag po yan. Hindi ko alam kung bakit hindi maunawaan ng iba. At yung word na yan, kung ipagpapatuloy mo pa ng babasahin yan, mapakikita natin na ang word na tinutukoy dyan ay ang Panginoong Jesucristo natin. Tingnan natin. Tingnan natin Biblia natin. John 1:1. Okay. John 1:1. Sabi po rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa 2, the same was in the beginning with God. Inulit pa po. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Yan po. 14. Talon po tayo sa 14 para medyo mabilis. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So yung Word was made flesh. Nagkalaman or nagkaroon ng laman. Ginawa ng laman. At nanahanan kasama natin. So, puno po siya ng biyaya at katotohanan. O, sino naman tong biyaya at katotohanan na tinutukoy dito sa 17?
For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So makikita natin yung mga context verse na binasa natin na prove na ang word na tinutukoy dun sa 1 na nandun na sa simula, nakasama ng Diyos at Diyos din. Ang sabi po diyan, sabi niya, and the word was God. Diyos, ang salita ay Diyos. Ang sabi sa 17, Jesus Christ po yun. Okay? So yung punturoan ni Apostle John. Mas maniniwala po ako kay Apostle John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So for in Him was life, and the life was the light of men. So si Panginoon Jesus po rin ay liwanag. At ang mga tao na nasa kadiliman ay magkakaroon lamang ng liwanag kung sasampalataya sa Panginoon Jesucristo natin. Sa 1 John 1:2, mababasa rin po natin yung life na tinutukoy ni John. Sabi po niya sa 1:2, 1 John 1:2, ang sabi po, for the life was manifested, and we have seen it. We have seen it. So yung liwanag ay naihayag at nakita po namin. And bear witness, ngayon sila po'y nagpapatunay, nangangaral, nagpapahayag, pinapatunayan nila, and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. So yung life na yon nakasama ng Father na ihayag sa kanila. So dito makita natin na si Panginoon Jesucristo as life, eternal life with the Father ay Panginoong Diyos. Okay? Dito makikita natin na i-connect ni John ang pre-existence ng ating Panginoon to His deity, sa kanyang pagka-Diyos. Number 3, as taught by the Apostle Paul. The Apostle Paul din nagtuturo. Ang sabi niya, Philippians 2:6-8, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Tamong verse 6, who being in the form of God, siya po'y in the form of God. Being in the form of God. Siya po'y nasa pagka-Diyos. Dito natin makikita, mabasa, yung who riyan, sino po ang tinutukoy? So, ang Panginoong Hesus, kung i-atras natin siya, ang Panginoong Jesucristo natin. He is in the form of God. Ay pagkaanyong Diyos. Pero hindi niya inari na manangan sa pagiging kapantay ng Diyos. So maraming nagsasabi, doon pa lang sa John, the book of John, mababasa natin na gusto nilang batuhin ang Panginoon Jesucristo dahil nga nagsasalita siya ng mga lapastangan daw sa Diyos, laban sa Diyos, dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos. The word, the Son of God, for the Jews, is enough na pruweba for them. Meron silang rason to kill him. Ang pagpatay, babatuhin hanggang sa mamatay dahil blasphemy nga para sa kanila yon. Na tinawag niya, ang Panginoon Jesucristo, tinawag niya kanyang sariling Son of God because of, by calling himself as a Son of God, ang ibig sabihin nun, he made himself as equal with God. Eh, din po sinabi dito, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So, that time na siya nagkatawang tao, hindi niya inaring manangan na maging kapantay ng Diyos. Hindi niya inaring manangan, naging kapantay ng Diyos. Pero ginawa niya ang kanyang sarili na walang reputasyon tulad ng isang tao, tulad ng isang lingkod. At ginawa, was made in the likeness of men.
At ngayon siya nasumpungan, katulad ng isang tao, as a man, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa kamatayan, maging sa kamatayan sa cross. Ay, alam naman po natin ang purpose kung bakit yun nangyari o bakit yun ginawa. Kasama na po sa plano ng Diyos yan. Before pa nangyari o nabuo o nalikha ang mundo, yun po yung paraan upang tayo maligtas. Kasi ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron pong 3 uri ng kamatayan: physical, spiritual, and eternal. Okay? At mababayaran lamang yon, yung kabayaran ng kasalanan, sa pamamagitan din ng kamatayan. At kung tayo naman ang papatayin dahil tayo mga makasalanan, hindi pwede, kasi kung papatayin tayo, pupuntan tayo sa kabayaran, kung saan nagparusahan sa impyerno at sa walang hanggang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy. Kaya kailangan na magbayad doon ay walang kasalanan kahit bahid man lang, at wala pong mag-qualify sa atin doon. Kaya ang Diyos gumawa ng tamang provision. Ginawa niya, binigay niya kanyang sarili, nagkatawang tao, inari na walang reputasyon, nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa cross. Siya po nagturo niyan sa Apostle Paul. Ilan na po sila? 3 na. Mas maniniwala ako sa kanila kaysa mga tagapagturo ngayon sa kasalukuyan. Number 4, as taught by the Apostle Peter. Ano din po ang turo ng ating kapatid na Apostle Peter? In 1 Peter 1:19 hanggang 20, mababasa po rin natin dito, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world was manifest in these last times for you. Sabi po, sa pamamagitan ng precious, miling dugo, mamahalin, mahalaga na dugo ni Kristo, tulad bilang isang tupa na walang kapintasan, who verily was foreordained. So yung word na foreordained, before the foundation of the world, bago pa nilikha ang digdig, nandun na yung foreordained, ha? For means before mangyari ito, sa hindi pa nangyari itong event na ito, noon pa lang, nandun na, nakaplano na yan. Nandun na po ang plano, nandun na po ang gumawa ng plano at mag-execute sa plano. Naihayag po sa panahon ng mga apostles yung planong yun. Nandun na po yung kaganapan, nakita nila. At ngayon naman, ipinahayag nila para makarating sa atin. Na yun yung plano ng Diyos, na siya ay magkatawang tao para bayaran ang ating mga kasalanan. Napakilala po ang kanyang sarili nung siya dumating bilang Yeshua Messiah or Jesus Christ sa atin, sa English, Yesu Kristo, Panginoon. Ibig sabihin po nun, Jesus, tagapagligtas. Ang Christ, sugo. Nag-iisang sugo. Anong utos? Iligtas tayo. Wala po ibang makakagawa nun, siya lamang po. Kaya wala pong ibang Jesus Christ, siya lamang po. Kaya nga sa Bible tinawag siya only. Nag-iisa lamang po siya na tagapagligtas. At ang tagapagligtas na yon ay hindi po ordinaryong tao tulad natin, nagkatawang tao lamang po siya. Sabi ng Biblia, he was made flesh. Pero before siya naging flesh, meron po siyang pre-existence. Pre means bago siya dito lumabas or ipinanganak or naging tulad natin, meron na po siyang pinanggalingan na pagkakilanlan kung sino siya. Nag-exist na po siya before. Pre means before or nauna. Iba pong mga grupo naniniwala na tinatawag na reincarnation. Hindi po ganun din yun, ang turong yun. Iba po yun. Kasi yung reincarnation katuruan, ang sabi po doon, pag namatay ka, lilipat ka lang sa ibang katawan. Pero ako po, siyempre, hindi naman exempted. Kung sinabi sa ganung katuruan, reincarnation, naniniwala tayo doon, pwede. Pero ang point doon,
kung tayo po ay may buhay na before tayo ipinanganak, bakit wala akong maalala? Kayo po, may naalala po ba kayo na before kayo ipinanganak, ngayon kayo naging tao, meron ba kayong mga memories or naalala nung yung lumang buhay nyo? Masaklap pa, may lumala yung ibang katuruan kasi pwede ka mag-reincarnate. Kung masama ka nung una mong buhay, sa hayop ka ilalagay. Paano naman kung ikay mapunta sa paru-paro o di kaya sa ipis? Di apak-apak, mamamatay ka na naman. Tapos lilipat ka na naman saan? Sa langaw. So malabo po yung katuruan, okay? Malabo. Kasi wala pong tulad natin tao na nag-exist before pa sa ating existence ngayon. Okay? So ang Panginoon Jesus natin, He exists before He became man. Okay? Nag-incarnate siya bilang isang tao, pero meron na po siyang existence before sa kanyang pagkatao. Kaya nga niya nababanggit kung ano yung langit, kung ano yung pinanggalingan niya, sino ang Ama, ano yung plano ng Ama, ano yung ginawa niya before. Alam niya nangyari kay Abraham, kay Moises, hindi naman paano niya nalaman yun. At marami siyang mga binanggit na mga bagay na misteryo noon sa mga Jews, mga Hebrews, na sila po'y binigyan ng scripture pero hindi lang naunawaan. So marami po siyang tinuturo na mga bagay tungkol po sa kanyang existence before He became man. Malinaw po niyang nababanggit at naituturo yon at naipapaliwanag. Samantalang tayo, ano naman ang ating nababanggit tungkol sa ating existence before? Wala naman. Kaya hindi tayo nag-exist before. Wala tayong pre-existence. Unlike the Lord Jesus Christ, He has yung tinatawag na pre-existence. Kasi Diyos po siya eh. Hindi po siya tulad nating tao na ordinaryong tao. Hindi po siya ordinaryong tao. Siya po ay nagkatawang tao. Maliwanag naman po pag sinabi nagkatawang tao, it means He has existence before He became man. Mag-iisip ka rin naman kapatid, di ba? Mag-iisip ka rin naman. Oo, meron naman tayong kaisipan. Mag-iisip ka rin. Kaya mag-ingat ka, magtuturo ng kung anong mga katuruan na hindi naman masusuportahan ng Biblia. O baka gawin mong suporta yung mga talata na wawasakin ang buong Biblia at katuruan ng Panginoon. So mas maniniwala ako sa mga apostles kaysa sa mga nagtuturo ngayon. Number 5, as taught by Christ Himself. Mismo ang Panginoon, Jesus natin, nagtuturo. Note the following. Tingnan po natin na John 6:38. Ang sabi niya, for I came down from heaven. Ako'y bumaba galing langit, not to do mine own will, para hindi gawin ang kalooban ko, ang aking sariling kalooban, but the will of Him that sent me. Kundi ang kalooban na nagpadala sa akin. Kaya nga, pinadala siya. Kaya nga ngayon, anak siya. Kaya hindi sa Diyos. Yung diretsong turo ng karamihan. Ako iba. Which is hindi naman po sinabi dyan. Ang sabi lamang dyan, na parito siya. Pero number 1, tingnan nyo po, before, yung unang phrase, I came down from heaven. Bumaba ako galing ako sa langit. O, kung galing siya sa langit, maaring anghel siya. O maaring Diyos siya. Pero tingnan po natin, pagpatuloy natin. I am the living bread. Ako ang buhay na tinapay. Came down from heaven. Bumaba galing langit. Which came down from heaven. May tinapay bang bumaba galing langit? So, nung unang panahon, sa panahon ng mga Israelites, nung sila naglakbay papunta sa Canaan, pinaulanan o binigyan po sila ng pagkain ng Diyos, yung parang tinapay, ang tawag nila manna. Ibig sabihin, ano ito? Hindi nila alam eh. Pero ito'y parang tinapay na ibinigay ng Diyos galing langit, pagkain ng mga anghel. Hindi nila alam kung anong klaseng pagkain yun, kaya tinawag lang manna. Ibig sabihin, hindi nila alam. What is it? Pero yun sabi, galing sa langit yun. Ngayon naman, binanggit ng Panginoon si Kristo rito, I am the living bread. Ako ang buhay na tinapay na bumaba galing sa langit. If any man eat of this bread, o may tao na kakain sa tinapay na ito, he shall live forever. Siya mabubuhay ng walang hanggan. And the bread that I will give is my flesh. Galit na galit ang mga Jew pagkatapos ito. Even yung mga disciples, halos din na makapaniwala. Bakit?
literally, niliteral nila na inunawa, kakainin yung laman eh. Di ano na sila, cannibals. Pero hindi yung tinutukoy ng Panginoon, tinutukoy yung spiritual, which I will give for the life of the world. Bakit? Kasi yung flesh niya, sugat-sugatan, sisirain yun, wawasakin yun, tutusukin, dudugo yun, dun sa cross. Yun yung ibig sabihin niya. Yung term niyang kakain, talks about faith. Kung kakain ka, maniniwala ka. Hindi yan, that point. Maraming hindi naniwala, kaya umalis, tumalikod. So sa 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, doth this offend you? Siyempre, mababaw lang kanilang pag-unawa, pag-iisip, tulad ng mga karamihang tao ngayon na nagtuturo. Ang sabi, ano ba yan, kakainin natin yung laman niya, hindi maging aswang na tayo, maging cannibals na tayo. Hindi naman yun yung ibig sabihin. Okay? Kaya nagreklamo yung karamihan. Even the disciples, nahirapan silang maniwala doon. Kaya sabi ng Panginoon, nakakatisod po ba yun? Natitisod ba kayo dahil doon? Kaya sabi niya sa 62, what and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? Paano na lang kaya kung makita nyo na ang anak ng tao, tinutukoy niya kanyang sarili, aakyat na doon sa kataas-taasan na kung saan siya galing noon. Opo. Talks about na ang Panginoon Jesucristo ay hindi po tagalupa. Siya po'y galing sa langit. Bumaba galing langit upang bayaran ang ating mga kasalanan. Living bread. Yung bread na yon, talks about food, diba? So maunawaan dapat nila yun, ang food kakainin, ipapasok sa yung katawan para ikay maging malusog. Pero dito, ang tinutukoy niya, hindi po physical na katawan, kundi yung espiritu ng tao. At pagkatapos niya, o dun sa mananiwala yung tao na siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan, diba, sabi, hinimay-himay, hiniwa-hiwa yung bread nung Lord's Supper. So, pinunit-punit yung kanyang katawan eh. Inampas po siya ng pamalo na panglatigo na may mga hook. Kaya nagtanggalan yung mga balat laman niya, mumulo yung dugo. Pagdating doon sa cross, pinasan pa niya yung cross. Pagdating doon sa Calvary, siya ang pinako doon, then tinusok pa niya dibdib ng sibat. Okay? Hindi po madali ang ginawa ng Panginoon para lang tayo ay maligtas. Kaya mag-ingat po tayo sa mga katuruan at pagtuturo na baka masayang lamang natin ang ginawa ng Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Okay? So, sabi po riyan, siya po, mismo ang Panginoon nagsasabi, He came from heaven. Ang sabi pa nga niya, paano na lang kaya kung makita niya kung akyat na doon sa kataas-taasan na kung saan ako galing noon? John 8:58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Paano niya nasabing siya ay nandun na, wala pa si Abraham? Or kung before Abraham, sabi niya, nung wala pa si Abraham, bago si Abraham nag-exist or naging Abraham, andun na siya. Sabi nga ng mga Jews, paano mo nasabing before Abraham ay nandun ka na? Ilang taong ka pa lang? 30 years old. Si Abraham, wala na nga tanda, wala na, nilibing na Pero paano mo nasabing ikaw ay noon, paano mo nasabing ikaw noon, nandun na, 30 years old ka pa lang. Yan ang tinutukoy ng Panginoon Jesus dito. Wala naman Jesus Christ noong time ni Abraham. Wala naman pangalang ganun, di ba? Wala naman taong nag-exist before na nagngangalang Jesus Christ. So it talks about His pre-existence. Tinutukoy po niya rito yung kanyang pinagmulan. Yung buhay niya noon. At ang tandaan po natin, yung buhay niya, sabi, eternal life. Okay, sino ba? Ano ba ibig sabihin ng eternal life? Buhay na walang hanggan. Kaninong buhay ba iyon? Atin, dahil natanggap natin. Pero binigay sa atin yun as a gift. Hindi atin yun. Binigay lang po yun sa atin. Yun yung buhay ng Diyos. Eternal life. Walang hanggang buhay. Sa Kanya yan. Buhay niya yan wala naman tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo namamatay at pwedeng parusahan sa impyerno kung magkamali tayo sa ating pagpili at desisyon at pananampalataya ngayon habang tayo nabubuhay pa. Pero yung eternal life, buhay ng Diyos yon, binigay sa atin as a gift.
Kaya kung sinong tatanggap, sinong sasampalataya, matatanggap niya yung eternal life, sa kanya na rin yun. Okay? So sabi ng Panginoon si Kristo dito, siya mismo nagwika, before Abraham was, I am. John 17:5, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Maliwanag po, no? Sabi niya, Ama ko, luwalhatiin mo ako, kasama na yung sariling kaluwalhatian, na kung saan ako meron, kasama mo, bago tinatag o ginawa o nilikha ang sanglibutan. It means he has a pre-existence before with the Father. He shared with the glory of the Father. Hindi naman po pwedeng anghel ang makisalo sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan nga yung pong problema ni Satan kaya siya naging Satan before. He was called Lucifer, son of the morning star. Yan po yung pangalan niya. Napakaganda pong anghel si Lucifer. Pero ang trabaho niya, as a chief angel, pinakapangulong mga anghel, siya yung nagbibigay ng glory sa Diyos. Yung glory kalaunan, hindi na niya binigay. Ang sabi niya sa Ezekiel, bakit? Kung ibibigay, pwede naman akong gumawa ng trono, ibabaw sa trono ng Diyos. Sabi niya pwede, pero ang tanong, pwede ba talaga? Ano nangyari? Nagrebelde siya. Kasi gusto niyang i-share yung glory, or hindi lang i-share, angkinin yung glory ng Diyos, which is hindi pwede because he was just created by God as an angel. Pero itong Son, ang Panginoon si Kristo sabi, he shared the glory with the Father. So kung anghel ito, hindi pwede. Diba? Sinabi ko lang yun. Pero una natin yung mga verse. Ang sabi po rito, which I had with thee before the world was. Maliwanag pong sinabi rito na yung glory ng Father, kasama po ang Panginoon Hesus doon. Makikita natin na ang prayer ng ating Panginoon Kristo, this because yung 17 is a prayer. Christ, that the Father share His glory with the Son. Yung request ng ating Panginoon Kristo, makikita natin sa prayer na yun na He share the glory. He share the glory with the Father. Mga kapatid, take note po. Sa Old Testament, ang sabi rito, in Isaiah 42 verse 8, sabi ng Diyos, at ang sabi ng karamihan, Jehovah ito, the Father. Ang sabi po rito, Isaiah 42 verse 8, I am the Lord. Ako ang Panginoon. Ako si Jehovah. Jehovah po kasi yan sa Hebrew. Pero, that is my name. Ayan yung pangalan ko. And my glory will I not give to another. Hindi ko ibibigay akong glory sa iba. Neither my praise to graven images. Maging aking kapurihan sa mga inukit na mga imahe. At paano naman, kaya kung titingnan mo mabuti, i-compare mo yung John 17 verse 5 at saka Isaiah 42 verse 8. Dalawa po ang mangyayari. It's either ma-force ka na i-conclude na si Christ, Jesus Christ ay Diyos at meron siyang karapatan to claim doon nung siya nagsalita, John 17 verse 5, na ang glory niya ay kasama doon sa Ama. And of course, because of that fact, dito mabasa natin, makikita natin na Diyos talaga siya. Bakit? Kasi, bakit meron siyang glory katulad ng Ama? Or, on the other side, pwede makonclude ng isang tao na si Panginoon Jesucristo ay talagang arrogante, impostor, na nagdidemand ng something na kung saan ang Ama ay hindi po pwedeng ibigay. Kasi sabi niya sa Isaiah 42 verse 8, I will not give my glory to another, to anyone, or kung kanino pa. Ngayon, sabi niya, hindi ko ibibigay ang glory. Pero sabi ng Panginoon, the glory that I shared with you. So, maaari, sabihin mo ngayon, arrogante ang Panginoon Jesucristo. Pero, kung aralin mabuti, makikita mo, kung ikaw po'y walang sama ng loob sa ating Panginoon Jesucristo, tulad ng mga Hudyo na kung siya ay gustong patiin, wala ka sama ng loob sa Kanya, makikita mo ito at makonclude mo na Diyos talaga siya. Kasi yung glory na yun, hindi po yun pwedeng i-share sa iba. Therefore, yung nagsabing He has that glory before, Diyos po yun. Kasi hindi po pwedeng ibigay sa iba yun. Sa Kanya lang yun. Okay?
So letter B, the activities of the divine pre-existent Christ, yung mga ginagawa niya before He became man. What was the Savior doing prior to His Bethlehem appearance? Ano ba ang kanyang ginagawa before siya ipinanganak sa Bethlehem? The scriptures make it plain that He was busy indeed. Makikita natin na talagang ang Panginoon before He became man ay busy sa paggawa ng mga bagay-bagay kung saan makikita natin that He is the Creator. Kaya nga po yung mga doctors and even lawyers nung siya po'y bata pa, marunong magsalita, namangha sila. Nung siya ay nakipag-usap, sila nakipag-usap sa kanya, siya nakipag-usap sa kanila. Sabi ng mga doktor at mga lawyers, anong klaseng bata ito? Sa kanyang pagkabata, bakit nakakabanggit siya ng mga bagay na maging tayo ay namamangha sa karunungan kaalaman na mayroon siya? Hindi po kasi siya tulad nating tao talaga. He is God na nag-incarnate as man. Okay, before He became man as Christ, kasi dito naman sa lupa yon, pinangalanan siya Jesus Christ. Before He was called Jesus Christ of earth, na nagkatawang tao na siya, He was called Lord or Jehovah Elohim. Okay, ano bang ginagawa niya before He became man? Or before He exists dito sa lupa? Or before He came down? Sabi ng John 1:3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Number 1, He was creating the universe. Ano po ang kanyang ginawa before He exists as Christ dito sa lupa? Mababasa po natin yan. John 1 hanggang the whole chapter of John chapter 1. Mababasa natin na yung tinutukoy doon na Word, Light, Life, at gumawa ng lahat ng bagay is the Lord Jesus Christ. John 1:3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Lahat ng mga bagay nalikha because of Him. At siya pong lumikha. Hindi po pwede ang angel lumikha. Wala ka pong mababasa sa Biblia, kapatid, na ang anghel kahit kailanman ay lumikha ng isang bagay out of nothing. Just a word. Ginawa niya ang lahat ng bagay. Hindi po gawin ng anghel yan. Wala ka pong mababasa sa Biblia ng ganyan. Mababasa mo lang dyan, ang anghel sumusunod sa Diyos, inuutusan ng Diyos. Ang anghel nagrebelde sa Diyos, gumawa ng pagre-rebelde sa Diyos, gumagawa ng mga kampo sa mga anghel din. Hindi pwede at kayang gawin ng anghel ang isang bagay na walang pinanggalingan, salita lang. Lalo lang hindi rin natin kaya, wala tayong magagawa kahit anuman. Ang ginagawa lang natin, binabago lang natin ang ginawa ng Diyos hanggang sa naging kasiraan na tuloy ng mga nilikha ng Diyos. Ganon tayong mga tao Kasi yan na po yung ating estado bilang isang tao na nahulog. Meron na tayong fallen nature or sinful nature. Naging mapangwasak na tayo tulad ng kaisipan o plano ni Satan na wasakin ang buong creation ng Panginoon dahil sa inggit, dahil sa envy, at higit sa lahat dahil sa pride. So He was creating the universe. He was busy creating the universe. And sabi dyan, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Before He exists as Christ dito sa lupa, ginawa niya ang lahat ng bagay. At ang sabi, kung wala siya, walang bagay na malikha. Colossians 1:16, for by Him were all things created. Sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay that are in heaven, maging nasa yung mga bagay na nasa langit, that are in earth, yung mga bagay na nasa lupa, visible, yung mga nakikita, invisible, yung hindi mga nakikita. Whether they be thrones or dominions, principalities, powers, or things were created by Him and for Him. So makikita mo din sa verse na He is creating the universe
the things that are existed ngayon, even the things na hindi mo nakikita. Marami po dyan. Hangin, hindi mo makikita yan. May mga nilalang na hindi mo rin nakikita. Pero si Panginoon Jesus po ang gumawa niyan. At ginawa niya yan para sa Kanya. Okay? Hebrews 1:2 hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Siya pong gumawa lahat ng daigdig at ng mga bagay. Hebrews 1:10, and thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Panginoon, sa simula, ikaw ang naglatag ng pundasyon ng daigdig, ng ating mundo, at ng kalangitan, at ang mga kalangitan ay gawa ng iyong kamay. The creation included everything, mga kapatid, from electrons to protons to galaxies, from angels to Adam. And the Lord Jesus Christ was the one made all those things. Electrons and protons, pinakamaliit na particles o part ng atom. Ang sabi ng mga scientists ay yung pinakamaliit na matter, kung saan all matters was composed of atoms. At ang atoms, kung i-dissect mo po siya, mayroong protons and electrons. Pero ang gumawa ng lahat ng yan ay hindi tao, kundi ang Panginoong Hesukristo natin. Yan po ang sabi ng Biblia eh. Okay? Yan po ang sabi ng Biblia. Therefore, dapat lang na sabihin na siya ay Diyos. Dahil sinabi po ng Biblia, hindi ko po sinabi, hindi po sinabi ng kung sino-sino, sinabi po ng Biblia sa pamamagitan ng kanyang mga apostles. Alam po natin, sa 1 Peter chapter 1 verse 20 and 21, those people, apostles ang tawag, or disciples, na sumulat nitong mga aklat sa Biblia, they are people just like us, human being, pero they are led by the Holy Spirit para isulat yung mga bagay na yan. Unlike us before. Hindi na tayo pwedeng magsulat ng kung ano-ano pa kasi na kompleto na yung Biblia. Ginamit ng Testamento ang mga apostles. Okay? So He was controlling this created universe. Pagkatapos niya nilikha ang universe, Hebrews 1:3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. So siya po ang liwanag ng kaluwalhatian, na kung saan sabi niya sa 17 verse 5, He shared that glory before, the glory of the Father, the glory of God. Siya po yung express image of His person. Siya yung hayag na imahe ng pagka-Diyos. At siya yung umalalay, pag sinabi upholding, siya yung nag-iingat, bumitbit, or nagsuporta para mapanatili itong world natin, itong mundo natin, dito mahulog. In all things was the world of His power. Okay? So, sa kanyang salita, kapangyarihan. Siya po, umalalay, or nag-control sa lahat ng bagay. Kapatid, hindi po kayang gawin ng isang tao yung tulad natin. Ewan ko ba, paano nyo pa nasabi na kaya ba ng tao yan? Kaya bang tao na gawin ang universe? Tao nga, pupunta sa kalawakan at nag-aspire na marating ang dulo, pero hanggang ngayon wala pa nakakarating sa dulo. Lilikha pa kaya? Nung napunta ang tao sa kalawakan, namangha ang tao na sobrang lawak ng universe. Ang sabi ng Bible, sino gumawa nun? Ang Panginoon Jesucristo. Sino nag-control para hindi mahulog yung mga bituin na yan, para ang ating mundo ay hindi mahulog, hindi mawasak? Ang Panginoon Jesucristo pa din. Colossians 1:17, and He is before all things, and by Him all things consist. Pag sinabing consist, it came to existence, or nabuhay, o lumabas bilang isang siya na. Okay? And He is before all things. Siya po ay una sa lahat ng bagay, at lahat ng bagay nandyan, nag-exist because of Him.
Bakit? Kasi siya po ang gumawa eh. Siya po ang lumikha. Our Lord Jesus not only put all things together, but He continues to keep all things together. Para hindi po yun magkawasak lahat. Para hindi po yun masira lahat. Ayan, tao lang mananira si Satanas eh. Siya rin po ang nag-ingat niyan. Kaya sabi ng mga siyensya, ang ating mundo ay nakalutang sa kalawakan. Umiikot, umiinog, pero hindi nahulog because of the gravity. Pero yung gravity natin na sinasabi doon sa sentro ng lupa natin, kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo yan. Hindi yan ordinaryong sabihin mong gravity lang na nandyan, nag-exist because nandyan na yan. Ang hirap naman po intindihin yun. Pinakamahirap intindihin yung gusto kang papaniwalain na ang bagay na lumabas lang dyan o walang lumikha. Napakahirap paniwalaan nun. Pero itong madaling paniwalaan na may lumikha ng lahat ng bagay na yan. Ading kapangyarihan man yan, kalawakan, mga nilalang, may lumikha niyan. At ang Panginoong Jesucristo ang lumikha niyan. Nilikha niyan para sa kanyang kaluwalhatian. Okay. Number 3, He was communing with the Father. Nagipag-usap po siya sa Ama. John 17:24, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved me and hast loved them as thou hast loved me. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am. Napaka-sweet naman. Napakatamis na panalangin. Gusto ng Panginoon Jesucristo kung saan siya, nandun tayo. Kung paano siya nakasama ng Ama noon, gusto niya na tayo rin ay makasama niya, kasama ng Ama. Wow. Sabi niya, be with me where I am, that they may behold my glory. Kasi gusto ng Panginoong ipakita sa atin, kung naniniwala man tayo ngayon sa kanyang mga sinasabi, hindi lamang yon. Gusto niya, yung nga sumasampalatay at naniniwala sa kanya, kung saan nagbigay sa kanya ng kaluwalhatian, ay gusto niya na mismo tayo makakita sa kanyang kaluwalhatian doon sa langit. Which thou hast given me, for thou lovest me, na ibinigay mo sa akin, for thou lovest me, and mahal mo ako, before the foundation of the world. Bago pa man nilikha ang pundasyon ng daigdig. Amen. Mga kapatid, hindi pa po tapos ang ating lesson about the deity of Christ. Simula pa lamang ito. Sabi ko nga kanina, mahaba po ang pag-aaral na ito. At dahan-dahanin natin. Nawa po maunawaan natin. Anyway, we're using the Bible. Mga verses lamang po yan. Kinuha natin, pinumpile, then binasa natin, inunawa natin. At of course, hindi natin magawa yan kung walang tulong ng Diyos natin. Kung aralin mo mabuti, kung basahin mo mabuti, unawain mo mabuti ang mga talata na ibinigay ng Biblia sa atin ngayong umaga, sapat lamang yan eh. O marami pa po yan. Pero yan pa lang, no, makikita na natin agad na yung mga verses, the apostles, and even the Lord Jesus ay nag-prove na siya ay Diyos. Samantalang may mga grupo tao na sasabi, hindi naman sinabi ni Kristo na Diyos siya. Hindi yata talaga nila naaral ang Biblia. Yung mga talatang binasa natin kanina, sumusuporta po yun ng pagka-Diyos niya. Kaya nga po tinanong niya mga tao, mga Hudyo, nung kasama niya, sabi, sa tingin niyo, sino si Kristo? Kanino siyang anak? Kaya sumagot naman ang agad lahat kasi alam naman nila na he was born sa lineage o sa linya ni David. Sabi, the son of David. Pero sabi naman niya, kung anak sa ni David, bakit si David tinawag siyang Panginoon? Di na sila nakasagot. Tama? Okay, so pagpapatuloy po natin ito mga kapatid, as the Lord will give us an opportunity and time na masagawa ang pagtuturo through online. So nilalive po natin kasi yung tipid sa memory ng phone or ng computer natin. So live, then you can review. Pwede nating i-view ulit sa Facebook, pwede nating i-download. Pwede. Maraming pwedeng gawin. Okay po. So yun nga lang, again, we depend doon sa panahon at provision ng ating Panginoon.
as the Lord's will. Okay? Let's pray. Lord, thank you po sa umagang ito. Salamat sa mga salita, Panginoon. Thank you for revealing to us ang iyo pong pagkakilanlan kung sino po kayo noon before you became Jesus Christ dito sa lupa. Nandun na po ang lahat ng plano, nandun na, ang ginawa mo na lang, in-execute yung plano, but before the execution of the plan, nandun ka na rin kasama nagplano with the Father. Thank you, Lord God. Nawa po pagpalain yung mga nanonood o manunood sa pagtuturong ito. Bless them, O God, through your words. Nawa makilala ka po ng bawat isa ang lubusan at mas lalo pang tumatag ang bawat isa sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Thank you for giving me an opportunity. Ako po hindi karapat-dapat, you are deserving, you are worthy. Ako lamang po yung lingkod niyo, Panginoon. Nawa po patuloy niyo magamit yung lingkod. Tulungan niyo po patuloy, bigyan ka pa kumbabaan, pagkunawa, kalamat, karunungan, kalakasan. Lahat po ng kailangan, alam ko Diyos, you will provide because gagamitin po ito for your glory and honor. Pray in Jesus' name. Amen. Thank you po mga kapatid. See you again doon sa mga future pa natin na mga pag-aaral. God bless po sa inyong lahat.